Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa ating midday refreshment from God's Word. And today is June 4, 2020. And I thank the Lord for a very wonderful day. Maganda po ang weather sa labas. Medyo mainit po pero hindi po napakainit. And papasalamat tayo sa Lord sa kanyang comfort, sa kanya pong grace, sa kalagitnaan po ng maraming pinagdadaanan natin. Hindi po tayo nanlulupaypay ng husto, hindi po tayo nag-give up dahil ang salita ng Diyos po ang nag-encourage at nagpapalakas at nagbibigay inspirasyon na sapat upang tayo po ay makapagpatuloy. Tunay nga pong makapangyarihan po ng biyaya at habag ng Lord. His grace is sufficient for us. So, bago po tayo mag-start, ay tulad po ng lagi nating ginagawa, hilingin natin ang Holy Spirit na samahan po tayo. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa napakagandang araw. Salamat sa provisions, sa answered prayers. Salamat sa joy, sa kalagitnaan, Lord, ng mga kalungkutan, kalagitnaan ng maraming mga tanong. Salamat na ang biyaya mo ay sapat. Salamat because complete kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, for the comfort na binibigay mo, Panginoon, sa pamilya, Lord, ni Sister Joni, kay Kuya Ed, kay Pastor Jovi, kay Senator Joel, kay Mayor John, at ang asawa po ni Mayor Johnny, Lord, si Congressman Sherwin Tugna, at ang mga anak po nila na maliliit pa. Salamat sa comfort. Salamat sa comfort sa lahat ng mga nagdadalamhati, Panginoon, sa kapanahonang ito. Salamat, Lord, na meron pa rin kaming nakikitang hope at pag-asa at magandang bagay po, Panginoon, dito sa mistulang napakadilim na pangyayari, Panginoon. Pero Lord, alam ko, Ikaw ay Diyos na ang nais mo ay ang makakabuti, Lord, kay Johnny. Kaya Lord, alam ko, Panginoon, alam mo ang ginagawa mo. Salamat, Lord God, sa aming pag-aaral ngayong hapon, Panginoon. Ay bigyan niyo po kami, Lord, ng openness of heart. Holy Spirit, kayo po ang magturo. Holy Spirit, kayo po ang manguna. At ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So today po ang ating pong pag-uusapan ay yung pong patungkol po sa pagtuturo sa mga anak na pinamagatan ko pong train up your child in God's ways. Train up your child in God's ways. So atin pong pinaka-text po ay matatagpuan po natin sa Proverbs 22 verse 6. Sabi po doon, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So, ang bata daw po ay kung ano po ang kanya pong nakalakhan ay hindi po niya hihiwalayan yun. Kung ano po yung mga itinuro natin nung sila maliliit, lalo na po kapag maaga pa lang sa buhay nila ay yun ang itinuro natin. Tumatatak po yun sa isip nila. Dumidikit po, hindi po natatanggal. Kaya ang mga anak ko po hanggang ngayon matatanda na po sila, mga grown adults na po. Pero kung ano lang po yung mga klase ng isda na
natutunan nilang kainin nung nandun kami nakatira sa Bulacan. Hanggang ngayon, yun lang po ang gusto nila. Simple lang po, bangus at tilapia. At may mga ibang isda po silang natutunan na kainin over the years, pero kung ano po yung kanilang nakagisnan ng maliit, yun po ang kanilang gusto. So, marami pa pong aspeto ng buhay ng mga bata, mga anak natin, na kung ano po yung inintroduce natin sa kanila while they were young, yun po ang kalalakihan nila. At kung tayo po ngayon ay magulang na, or tayo ay auntie, tayo ay uncle, or may mga pinsan tayong maliliit, or may mga kapatid tayong maliliit pa, tatandaan po natin ito na kung ano po yung kanilang nakita nung maliit sila, yun na ang kalalakihan nila. At kaya dapat nating ingatan kung ano po ang ating ini-introduce, tinuturo, or binibigay sa kanila. Ang sabi po ng Salmo 78 verse 4, at ang pinag-uusapan po rito ay yung pong mga kautusan ng Diyos. Sabi po rito sa Psalm 78 verse 4, Salita ng Diyos version, huwag natin itong ilihim sa ating mga anak. Sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi. Sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Sasabihin daw natin sa mga bata ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa. Kaya kung meron man po tayo mga praise reports, wag nating kalimutan na ang mga bata po ay nakikinabang spiritually kapag alam nila yung ating mga victories, alam nila yung ating mga testimonies or answered prayers. Huwag niyo pong isipin na yung mga victories ninyo, yung inyong answered prayers, ay sa cell group niyo lang po isi-share. Una po ninyong sasabihan ng inyong answered prayer or ng inyong mga karanasan ng kabutihan ng Lord. Unang sabihan po ninyo yung mga bata sa pamilya ninyo o yung mga bata na alaga ninyo para po makalakihan nila, matatak sa isip nila yan, makalakihan nila na pwede palang sumagot ng prayer ang Lord, kahanga-hanga pala ang gawa ng Lord. Sabi naman po ng Salmo 145 verse 4, same version po ang salita ng Diyos, ang bawat salinlahi ay magsasabi sa susunod na salinlahi ng tungkol sa inyong makapangyarihang gawa. So dapat daw po talaga sabihin natin sa mga susunod na salinlahi, yung sunod na henerasyon, dapat alam nila kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa, wala naman po kayong anak, pero may mga bata sa paligid ng inyong buhay. Ibig sabihin, baka pamangkin lang yan, or pinsan ng mga bata pa, or mga alaga, or anybody na hindi pa po punong-puno ang isip ng mga ideas and ideologies and beliefs. Ganda nga po sa mga bata dahil para po silang sponge. Kung ano po yung tinuturo natin talagang dumidikit. So, kapag meron po kayong kakilalang bata o meron po kayong bata sa buhay ninyo, sabihan niyo po sila ng mga mighty acts of God. Sabi po ng Psalm 145 verse 4 sa New Living Translation, let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. So, hindi po pang adults lang. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga bagay na ginagawa ng Lord. Mas maganda nga po pagsabihan ng mga bata kasi ang paghanga nila walang boundaries. Kaya nga madali po silang maniwala sa mga superheroes. So why not tell them about the heroic acts of God, the wonderful deeds of God, para ang kanilang magiging hero ay ang Diyos. Psalm 78 verse 4 and 6. Sabi po dito, verse 4 and 6, huwag natin itong ilihim sa ating mga anak, sabihin din natin ito sa mga susunod na salinlahi, sabihin natin sa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at ang mga kahanga-hanga niyang gawa, upang malaman din ito ng mga susunod na lahi at nang ituro din nila ito sa kanilang mga anak. So kung ano po yung kanilang makalakihan, ano yung matutunan nila habang sila ay bata, yun din po ang ituturo nila. And sabi po ng Deuteronomy 4 verse 9,
Mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ng Panginoon. Kailangan manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. I have a sister po, si Ate Isan, and meron po kaming mga apo sa kanyang mga anak. At ang ginagawa po niya ngayon, yung po mga apo niya na kapitbahay po niya, because meron po siyang isang apo na medyo malayo sa kanya. Pero yung po mga apo niya na malapit sa kanya, meron po silang regular na mga Bible study. Medyo magulo nga lang po dahil ang mga bata, alam niyo naman, talagang gustong kilos ng kilos, yung bang parang makitikiti. Sabi ko nga, pag nakatingin ako sa kanila minsan, sabi ko, pwede naman lumakad, ba't kailang tumakbo? So ito po yung crowd ng aking sister. Ganyan ang kanyang crowd sa Bible study niya. Pero tinitsaga po niya dahil alam po ng kapatid ko kung ano ang epekto ng Word of God sa mga bata. Dahil siya po ay educator at naniniwala po siya talaga na kung ano yung dinideposit natin sa isip ng mga bata habang sila po ay maliliit pa, yun po ay nananatili doon. Kaya tayo po, sino man po kayo na nakikinig sa akin, kung meron po kayong mga anak, kahit po hindi na batang-bata, basta may mga anak kayo na nakikinig pa sa inyo. Sabihan niyo po ng tungkol sa mga kapangyarihan at mga ginagawa at mga kabutihan ng Diyos. Deuteronomy 11 verses 18 and 19, sabi po dito sa Ang Salita ng Diyos version, panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso at isipan. Itali ninyo ito sa mga braso ninyo at ilagay sa noo bilang paalala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga, o kapag kayo'y babangon. Wow, napaka exclusive, napaka exhaustive, napaka concise and complete ng pagtuturo dapat, no, ng salita ng Diyos. Sabi po dito, panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso. Itali ninyo ito sa mga braso ninyo. Ilagay sa inyong noo bilang paalala. Ituro sa inyong mga anak. Pag-usapan kapag naroon sa bahay, kapag naglalakad, kapag nakahiga, kapag nakatayo. So, in short, sa lahat ng panahon, i-keep natin ang salita ng Lord sa ating puso at isipan at wag natin itong ihiwalay sa atin at ituturo natin sa ating mga anak. At uulitin ko po, hindi lang po ito ibig sabihin na yung mga physical children natin, yung ating mga biological children, kundi mga bata po na hinayaan ng Lord na maging bahagi ng inyong buhay. Kaya kung kayo po ay may mga alaga, if you are a member of Horizon Church in Singapore at sa bahay kayo nagtatrabaho, malamang may mga alaga kayong elementary graders or high schoolers. Alam niyo po, ang pinakamagandang magagawa ninyo sa kanila ay ibahagi ang salita ng Diyos at ipanalangin sila. Napakaganda pong regalo nun sa kanila. At dahil po wala namang perfect po na parent or ate or auntie or pinsan at walang perfect na yaya, bumawi na lang po tayo sa pagtuturo natin sa kanila ng salita ng Diyos upang kahit na tayo po ay hindi magawa lahat ng gusto nilang gawin natin sa kanila, hindi man natin maibigay lahat ng gusto nila o hindi natin sila matulungan sa lahat ng pagkakataon at hindi man natin sila ma-providean sa lahat ng pagkakataon, pero kapag ang salita ng Diyos ang ipinakilala natin sa kanila at ang salita ng Diyos ay mananatili sa puso at isip nila, they would be okay. They would be okay. Dahil ang salita ng Diyos po ay buhay at nagbibigay buhay. Praise God. Alam niyo po, hindi po tayo wala tayong ginagawang ganap or yung bang walang mali. Every other time, meron po talaga tayong pagkakataon na nagkakamali tayo. Pero kung tayo po ay magsishare ng Word of God sa mga anak natin, kahit na may nakita silang bad example natin, sa mga pamangkin natin, kahit na
hindi man natin sila mapagbigyan sa lahat ng pagkakataon na sila humihingi. Pero kapag ang Word of God po binigay natin sa mga batang ito, yan po ang pinakamaayos na regalo. Tulad nga po ng sabi ko kanina, inuulit ko lang po dahil napakalawak po actually ng ibig ko pong sabihin na the Word of God, when you give it, when you teach it, when you share it with a youngster, isang batang hindi pa buo ang kanyang worldview, napakalaki ng impact, napakalalim ng epekto po nito, at ito po'y magbubunga po sa mabubuting bagay. Number one po na po pwedeng maging bunga ng pag-share mo ng salita ng Diyos, pagbabahagi mo ng mga naranasan mo sa Panginoon, pagsasabi mo sa kanila kung paanong tumugon ang Diyos, paano ang Lord nagpagaling, paano nag-provide. Kapag ito ikukwento natin sa kanila, kasabay ng pagkukwento natin ng mga salita niya mula sa Biblia, ang mga bata po ay, kumbaga parang nati-train natin sila, nag-guide natin sila. Yung bang nagkakaroon sila ng framework ng pag-iisip, ng mindset na dapat pala ganito, dapat ganyan, kasi yun ang sinasabi ng Bible. Kaya kung lagi-lagi nilang naririnig sa atin, nai-impluensyahan po sila, at ito po'y nagiging bahagi ng kanilang pananaw. At ang sabi nga po ng ating teksto, Proverbs 22 verse 6, kapag ang bata po ay na-train up natin in the way he should go, which is the way of God, even when he is old, he will not depart from it. So yan po ang unang nagagawa po kung lagi nating binabahagi ang salita ng Diyos at ang mga ginagawa ng Diyos. Sila po ay hindi maliligaw, hindi malilihis. Dahil even when they are old, they will not depart from the way of God na inintroduce ninyo nung sila'y kabataan. Opo, may mga istorya po tungkol sa mga bata na dati ay maayos, nagsa-Sunday school, and then pagdating po ng sila ay naging teenagers, naging young adults, sila po ay lumihi, sila po ay nagrebelde, sila po ay nagbago for the worst, naging masama. Alam niyo po, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong magsawa sa kape-pray, huwag kayong magsawa sa kakahintay, huwag kayong magsawa sa pag-asa na sila'y ibabalik ng Lord sa dating way na kanilang natutunan nung sila'y maliit pa, na tinuruan mo sila sa paraan at kalooban at salita ng Diyos. Dahil malinaw po ang sabi ng Kawikaan 22:6, kapag tinuruan mo ang bata in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Alam niyo, ito pong salita ng Diyos dito sa Proverbs 22 verse 6, ito po'y totoo in a good sense, and totoo din po ito in a bad sense. Kaya nga po mag-iingat tayo kung ano po ang tinuturo natin sa maliit pa ang bata, kasi pagdating ng time na siya adult, yun pa rin ang kanyang magiging pananaw. Kung hindi siya mabuborn again, yung pangit na yun, hindi matatanggal, kasi yun na nga, dahil bata siya nung tinuruan or natuto siya ng ganung pangit. Pag matanda na siya, ganun din. Maliban na lang kung siya maborn again at mabago yun. Ngayon, kapag ang bata po ay tinuruan mo ng salita ng Diyos, sa bata pa siya, at natuto siya tungkol sa mga pamamaraan ng kalooban ng Lord, paglaki niya at siya po ay sumurrender sa Panginoon, tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso, nag-establish siya ng personal relationship with God, lalo pong ma-enforce ang mga pamamaraan ng Diyos na itinuro mo sa kanya nung maliit siya, at ngayon na adult na siya, ngayon na may isip na siya, ngayon na alam na niya ang tama at mali, at siya po ay susunod sa Panginoon, maaalala niya lalo yung mga tamang itinuro mo mula sa salita ng Diyos nung maliit siya. Dahil ang sabi nga ng Proverbs 22 verse 6, when he is old, he will not depart from it. Now, isa pa pong benefit po na ang isang bata na tinuturuan natin sa salita ng Diyos, pinaparinig natin ang mga ginagawa ng Lord na mga mabubuting bagay, kinukwentuhan natin ang mga himala ng Panginoon, tinuturuan natin ng mga katotohanan mula sa Biblia. Ang pangalawa po, o isa pang epekto nito sa buhay nila, sila po'y makakaiwas sa kasalanan. Sabi po ng Psalm 119 verse 11, your word have I kept in my heart, that I might not sin against you.
Marami pong mga kabataan, nung sila po ay may mga edad na at napapaligiran na sila ng tukso. Tukso ng mundo, tukso ng lust of the flesh, lust of the eyes. Kapag meron po kayong deposit na Word of God sa kanila nung sila'y maliliit, maaalala po nila yung Word of God na yun. At makakaiwas po sila sa kasalanan kung nadeposituhan niyo po ang puso nila. And then, ang sabi po ng Psalm 119 verse 105, 119, 105, aklat ng awit. Sabi po doon, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kaya, ang mga bata po, kapag meron po silang alam na salita ng Lord, meron po silang masusunod, meron po silang pathway na nalalakaran. Kasi, whether we like it or not, ang mga tao sa mundo, we are influenced by a lot of things around us. Tayo po ay produkto ng mga impluensya na nakikita, naririnig, at may encounter natin on a daily basis. Kaya kung wala pong salita ng Lord, doon po sa recipe na yun ng buhay ng isang tao mula pagkabata, wala rin po kayong aasahan na godly action. Dahil wala naman po siyang alam tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko doon sa iba, huwag ninyong sisihin ang mga tao na ganyan ang ugali nila, bad or unkind or unforgiving, lalo na kung hindi nila alam ang salita ng Diyos. Dahil kung ano lang naman po yung ating natututunan sa nakikita natin, nababasa natin, naririnig natin, yun lang naman po tayo. Kaya po, napaka-importante na bata pa lang, talaga pong magkikreate ka na ng influence ng Word of God sa buhay ng isang bata. Hallelujah. Para sila po ay makakaiwas or iiwas sa kasalanan. Praise God. Dahil nga po ang salita ng Diyos, sabi ng 2 Timothy 3:16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo po, mahirap man pong magsalita, pero sa totoo lang, hindi rin po madaling maging magulang. Hindi rin po madaling maging auntie, maging pinsan na nakakatanda, or ate, kapatid na nakakatanda. Hindi po madali kasi ang mga kabataan ngayon, para pong pakiramdam nila, self-entitled sila, meron silang entitlement na pwede nilang gawin kahit na anong gusto nilang gawin. Ang hindi nila naiisip, anumang masamang mangyari sa kanila as a consequence of their freedom, as a consequence of their independence, hindi lang sila ang mahihirapan. Buong pamilya apektado. Kaya, bago pa po dumating doon sa punto na i-repair mo, kakailanganin mong i-repair ang ugali ng bata, maliit pa lang, turuan mo na ng tama. Wala pong pinag-iba po iyan doon sa isang bagay na binibuild mo. Kapag ang pundasyon ay matibay, yung susunod na mga layers, matibay din po. So, yun po aking gustong ibahagi sa inyo ngayon na nawawag po ninyong i-underestimate ang mga bata. Minsan parang tingin natin, ay bakit ko ba isi-share dito yung tungkol sa Lord, bata ito. Mas lalo nga pong kailangan. Mas lalong kailangan ng iyong pamangkin, ng iyong anak, ng iyong pinsan na bata pa, na young people pa. Mas lalo nga po nilang kailangan ang inyong pagkukwento, pagbabahagi tungkol sa salita ng Diyos at sa mga ginagawa ng Lord na mabubuting bagay at mga himalang ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay. Dahil yan pong mga yan, hindi pa puno ang sisidlan sa isip. Pwede pa natin po silang i-guide papunta sa kaisipan na pinamumunuan ng Panginoong Hesus. Dahil ang kanyang mga salita ay napapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Praise God! Kung bata pa lang, sinanay mo na sa salita ng Diyos,
Pag lumaki yan, bagamat mababarkada yan, makakatikim yan ng paggawa ng kung ano-ano, babalik at babalik po sila doon sa salita ng Diyos na una nilang natutunan. Ang problema po, kung wala silang babalikan, kasi wala kang nilay down na foundation. Ano-ano po ba ang mga foundation na dapat po? Ang pagsisimba sa Panginoon, pagsamba sa Panginoon, dapat alam nila bata pa lang. Ang pagbabasa ng Biblia, dapat alam nila na ito ay napakagandang gawin habang bata pa. Ang pagpipray, ang paggalang sa Panginoon at sa mga nakatatanda. At marami pa pong mga basic foundations na nasa Biblia na kapag itinuturo natin sa mga bata, sa mga anak natin, habang bata sila, ay talaga pong makakatulong upang sila ay magiging mga matagumpay na tao. Alam niyo po, kapag sila po ay sanay na nakikinig ng salita ng Diyos at ng mga patotoo tungkol sa ginagawa ng Diyos, at ang salita ng Diyos po ay hindi nila kakalimutan, at ito po ay kanilang pagbubulay-bulayan araw at gabi, sila po ay magkakaroon ng matagumpay na buhay. Sabi po ng Josue 1, talatang 8, Salita ng Diyos version, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Ito po yung salita ng Diyos po, ang Bible. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So ang mga kabataan po, kids, young adults, youth, mula po sa age na nakakaintindi na sila, maaring age 2 or even 1 year old, hanggang sa nakikinig pa rin sila sa inyo, huwag po kayong tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Because when you train up a child in the way he should go, when he is old, he will not depart from it. At ang salita ng Diyos, ang magpapaalala sa kanila tuwing sila ay gustong gumawa ng mali, sila po ay magkakaroon ng conviction. At isa pa po, kapag ang salita ng Diyos ay itinatago nila sa kanilang puso, makakaiwas sila sa kasalanan. At ito pong salita ng Diyos ang magiging lampara sa kanilang paa at ilaw sa kanilang daraanan. Hallelujah! Salamat sa Panginoon na bagamat hindi tayo kailanman po pwedeng maging perfect parent, perfect mother, perfect father, perfect ate, kuya, perfect cousin, perfect older sister, or perfect yaya or nanny sa ating mga alaga. Pero meron tayong po pwedeng ibahagi sa mga batang ito na ipinagkatiwala ng Lord sa atin. Meron tayong pwedeng ibahagi sa kanila na perfect. And that is the Word of God. Purified 7 times. Yan po ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ay buhay at nagbibigay buhay. Praise God. Let's pray po. Salamat, Panginoon, sa salita po ninyo na nagpaalala sa amin, Lord. Kailangan po namin, Panginoon, ibahagi sa mga kabataan at mga bata ang iyong salita, Panginoon, dahil ito po ay makakatulong sa kanila upang sila, Panginoon, ay maging maayos na mga mamamayan at hindi lamang maayos, kundi matatagumpay, mabubuhay ng may kapayapaan, mabubuhay ng may katuwiran, mabubuhay ng mayroong direksyon at may pag-asa at katahimikan. Salamat, Panginoong Hesus, sa hapong ito, Lord God. And we thank you, Lord, maging Panginoon, sa mga araw pang darating na ikaw ang patuloy na magpo-provide sa aming mga pangangailangan, magpapagaling sa aming mga karamdaman, at magpapalaya sa mga nasa ilalim ng depression and loneliness. At ikaw rin, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Lord God, ng pag-asa na ang araw ng bukas ay mas mabuti kaysa sa araw ng ngayon. Salamat, Panginoong Hesus, napakabuti niyo po sa amin. We give you honor, we give you praise, Lord. We entrust to you everybody in our family, everybody in our lives. Even, Lord, as we already give you praise sa lahat ng bagay na gagawin po ninyo sa amin. Mula sa aming pinakamatandang mga relatives hanggang sa pinakabata, mga kaibigan, mga taong konektado sa amin, na kayo po ang nagpapala. Salamat ng marami, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God po. Ito po si Pastor Radetch. Nagpapasalamat po sa inyo. Ako po ay talagang galak na hindi po kayo nagsasawa
na sumubaybay po sa ating midday refreshment from God's Word. I will keep you in my thoughts, I will keep you in my prayers, and I will keep you in my heart. God bless you po.